special number. And also, of course, our uh, tawag sa kanya, song leader. So yan, salamat po. Okay, yan, di na po tayo papakatagal. Tayo po mag-aaral na ng salita ng ating Ama. Once again, good evening. Magabi na pala sa ating po lahat. So let us open our Bible in 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Reading from verse 6 hanggang verse 10. 2 Corinthians chapter 5. Reading from verse 6 up to verse 10. For the last time, 2 Corinthians chapter 5, 6 to 10. Babasahin ko na lamang po at pakisundan niya na lang ng inyong paningin. At ganito ho ang ating matutunghayan. Kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami naririto pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakanais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa man o nasa piling niya. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ng Panginoon o hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawa, mabuti man o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito. Salamat sa panibagong araw na kami makapag-aaral na naman ng banal na salita. Hiningi po namin na patuloy niyo po kaming linisin upang maging kaaya-aya po, Panginoon, ang aming pakikinig. Sa ganon, Ama, ang aming mapapakinggan ay hindi lamang po namin ito basta maunawaan, pero higit sa lahat, Panginoon, ang pag-aunawang ito ay humantong sa pagsasabuhay ng aming po napakinggan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mari po tayong maupo. Our hope while waiting. So that's the title of the message for this evening. Our hope while we are waiting. Now, hindi lingid sa inyong kaalaman, sabi ko nga, that in our current situation, o yung tinatawag po natin current events na tinatawag, there's a lot of things na nangyayari. So, nandiyan na po yung kaliwat kanan ng lindol. Okay? Nandiyan ang kaliwat kanan ng gera. Alam naman natin yan. So, yung nangyayari po sa Ukraine, yung nangyayari po sa Palestine, yung mga events in which our nature, alam mo yan, hindi na kontrolado, ika nga. Now, ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi ho nangyayari na aksidente lang. There's a reason and purpose why all of these things are happening all of a sudden. Bakit? Kasi ho, nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. We're not saying, of course, na alam natin exactly kung kailan siya darating, pero bilang isang mananampalataya, alam natin kung ang Panginoon sa panahon ni Apostol Pablo, they are waiting for the coming of Christ, mas malapit na tayo kesa sa nung panahon nila. So in short, all of the believers today ay kinakailangan po maging aware sapagkat one of the doctrines na ating pong pinaniniwalaan is the coming of Christ. O tinatawag po nating second coming of Christ. Why? It is promised by God. Tama? John chapter 14. Babalik ang Panginoon pagkatapos niya nang maihanda ang lugar na ating pong tutuluyan. Amen po ba yan? I don't know exactly kung gaano po ito ang ganda, but believe me when I tell you that the things that meron po tayo dito sa lupa ay hindi mo pwede ikumpara sa ipapakita po sa atin ng Panginoon. Amen? So dito sa pagkakataong ito, ang ganda ng sinabi ng Panginoon because all we know, 2 Corinthians is the letter of Apostle Paul. By the way, ginawa lang po siyang dalawang division, but originally isa lang po siya. Okay? It's a continuing story in which nung una, di ba, nung unang sulat, bahagi ika nga ni Apostle Paul, pinagsabihan niya ang Korinto. Bakit?
meron mga kapatiran during that time ang hindi namumuhay sa tama. So it's the job of the church leader and the church itself to remind them. Because nung nakakilala tayo sa Panginoon, we identified in Christ. So kapag nakikristo ka na, yung pamumuhay mo, Kristiyano na. Tama? So ngayon, makikita po natin, ang paalala po dito ay ang pagparito ng ating pong Panginoon. At isa na po dyan na gustong ipaalala sa atin that what we have right now is temporal, including our body. Di ba? Ang katawan natin, bagamat yan ay may limitasyon, ang katawan natin, bagamat nagkakasala, ang katawang ito, lilipas at lilipas din po yan. So habang may pagkakataon pa tayo, ipagamit na natin ang ating katawan sa paglilingkod natin sa Diyos. Everything is temporal. If everything is temporal, kasama na dyan ang oras. Di ba? Tanging oras lang ang makapagsasabi kung kailan ka kukunin ng Panginoon. Hindi pwedeng sabihin kasi na bata ka pa. Hindi pwedeng sabihin na, alam mo yun, hindi ka pa kukunin kasi marami ka pang gustong marating. Hindi ho. Hindi ikaw may-ari ng buhay. Hindi ikaw magdidikta ng buhay. May mga pagkakataon sa punto mo, nagtataka kayo, bakit kinuha yung mahal mo sa buhay? Marami pa siyang, alam mo, opportunity, etc. Tandaan niyo, hindi kayo may hawak ng buhay. Kaya hanggat meron tayong oras, hanggat meron tayong pagkakataon na meron pa tayong katawan, ipaglingkod natin sa Diyos. Apat na bagay na nais ko pong iwan sa iyo. Number one, if our hope is in Christ while we are waiting, ano gagawin natin? Let us understand our condition. That's the first thing, condition. Understand our condition. Ang ating pong katawan ay ginagamit po natin dapat sa paglilingkod sa Diyos. Ang ating katawan, ito'y katawang panlupa. Bagaman ang katawang panlupa ay hindi magtatagal, ang katawang panlupa ay dapat natin paggamit sa Diyos. You see, iniligtas ng Diyos ang ating kaluluwa. Ganon din ang ating katawan. So meaning to say, nagkakaroon ng direksyon na pagbabago. Na yung dating katawan na sinisira mo dahil sa bisyo, lack of discipline, ano mangyayari? Ipapagamit natin sa Diyos. Tandaan nyo, magkaiba ang katawan at spirito. Dahil may katawan ka, ida-drive mo yan sa mga spiritual na bagay. Halimbawa, meron tayong devotion. Anong gusto ng katawan? Matulog. Yun ang gusto ng katawan eh. Lalo na kapag ang direksyon mo, spiritual, kapag mas binibigyan natin ng pabor ang katawan, hindi ka nagiging spiritual. So kapag natulog ka, gusto ng katawan, hindi ka makakapag-devotion, hindi lalakas ang spirito mo. Tama? So you see, we need to discipline our body. 2 Corinthians chapter 10, nabasa din po natin yan, tama? Jump nga tayo doon. Although nandito rin siya, okay, verse 5, verse 4, tingnan nga natin. For the weapons of our warfare are not carnal. Pag sinabing carnal, that's the body. Even though we are in the body, we do not follow the needs or the lust of the body. Amen? Kasi ang katawan, natural yan eh. But anything that exceeds the natural will become what? Carnal. So yung nature natin, yung natural nature natin, pag nag-exceed po yan, it will become a sinful nature. Halimbawa,
Kailangan ng katawan na matulog. Kasalanan ng di matulog. Tama? Pero yung sobrang tulog, kasalanan yan. And that is one of the sins. And that is what we call laziness. Kailangan ng katawan ng kumain. Pero yung sobrang kain, kasalanan din yan. Anong kasalanan yon? Gluttony. So, anything that exceeds the natural nature or human nature, kasi human nature yan eh. Pag lumagpas ka dyan, nagiging sinful nature. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, for the weapons of our warfare are not carnal. But, ano sabi dyan? Mighty through God to the pulling down of strongholds. Although meron tayong katawan, dinidisiplina ito. Sabi ng verse 5, ganito. Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Akala ko katawan, pastor. Doon nagsisimula lahat sa isip eh. Kapag hindi mo tinrain ang isip mo, hindi sasabay ang katawan mo. Wala naman kasing isip yung katawan natin eh. Tama? Tama? Lahat ng kasalanan na ating pong nagagawa, nag-uumpisa yan sa isip. Isip. Yung pagiging palaban, yung pagiging lito. Alam niyo po ba na hindi naman minove. Ewan ko lang kung nagpaplano or minove. Minove ang Pride Month ngayong March. They are preparing. Bakit? That is sin of the mind. Yung isipin mo na para bang walang harm, na isipin mo na babae ka, malaki-malaking daya po ng kaawayan. Isa sa pinaka-greatest tool ng kaaway, ano yan? Pandaraya. Diyan nabitag, sino? Si Eva. Sabi niya, totoo ba? Yung mga simpleng, konti lang naman. Hindi ka maapektuhan dyan. Yang pa konti-konti, marami nang nadaya at marami nang namatay dyan. Amen? Konting relationship. Flirting. Konting Korean novela lang naman eh. Hindi naman uubos ng oras. Marami na nadaya dyan. So ang sabi ng Lord, casting down imagination. Kinakailangan mong bagbagin, tibagin, wasakin. Huwag ka mag-iwan kahit konti. Remember, nasa Judges kayo. Bakit nangyari ang Judges? Kasi hinayaan ng Israel na, ano lang naman eh, kaibigan lang. Sabi ng Lord, hindi, palayasin nyo sila sa lupa nyo. Dahil kapag hindi, magiging magiging pahirap yan. Tinik sa laman. Ano nangyari? Ayun, yung cycle nila, matatalo sila, papadala na, paulit-ulit. Kumbaga kung meron silang team song, di na natuto. Di na sila natuto. Nakakatawa, pero meron ilan sa inyo, ganyan ang kondisyon. Di na natuto. At gusto ng kaaway yun, tinatawanan mo lang ang kasalanan. Kasi panalo siya doon. Papaisip niya sa'yo, konti lang naman. And the enemy triumphantly enters in our mind and you won't even notice, at the end of the day, talunan ka na. So it's very important for us to understand our condition. We are in a battle. So anong gagawin? Condition mo na ang iyong katawan. Pangalawa, let us identify our situation. So kanina, condition. Second is situation. Ano nga ba yung sitwasyon po natin? Okay? Ano yung sitwasyon po natin? Ang sabi po kasi dito, let's go back in 2 Corinthians. Kung mapapansin po nyo kasi in verse 6, let us therefore what? Always confident, knowing that whilst we are at home in the body,
we are absent from the Lord. Kabaliktaran po siya ng verse 8. Okay? We are confident, I say, willing rather absent from the body to be present with the Lord. Okay? Ano po ito? Parang may tawag po sa literary niyan. Okay? May pagkabaliktad. Pero ang gitna niya maganda. Okay? Verse 7. Okay? For we walk by faith and not by sight. Tandaan niyo yan, ha? Ang buhay natin, ang sitwasyon natin, dapat lumalakad sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. When we talk about the word walk, it is always synonymous with the word living or lifestyle. Ang pamumuhay mo ngayon, dapat sa pananampalataya. Ang lawak, no? May amen kayo, naiintindihan nyo ba yon? The word faith, it is so vast. Parang word ng love yan. Pero to make it simple, not simplistic, ibig sabihin nito, ang ating pamumuhay nakasentro sa Panginoon. Yung paglakad mo, dahil tumalikod ka na sa kasalanan, you are walking, you are living always to God. Yun yung pananampalataya. Lahat ng bagay na may kinalaman sa buhay mo, merong kasama lagi. Okay? Hindi pwedeng ihiwalay ang Diyos. Sige, magbabarkada ka, kasama mo ang Diyos. Pipili ka ng course, kasama ang Diyos. Pag pinipili mong course, hindi kasama ang Diyos, at maraming something, delikado yan. Walking in faith, it means abandonment of what you know and what you hold. Halimbawa, dahil lumalakad ka sa Panginoon, meron kang barkada. Dahil lumalakad ka sa Panginoon, walang pasakali, iiwan mo yung barkada mo dahil mas mahalaga ang Diyos. Yun yung sinasabi ngayon dyan, for we walk by faith and not by sight. Kasi ang paningin natin, pang dito lang, panlupa lang, pang temporal lang, pang makasarili actually. Amen? Gaano katotoo ang pag-ibig natin sa Diyos if you are not willing to abandon? Alam niyo po ba, lagi nire-require sa atin ng Diyos, i-surrender yung mga dapat i-surrender. The question is, are you surrendering it? May app kang paborito, nakakasagabal. Sinasabi ng Lord, abandon it. Paano? Buburahin mo. Are you doing it? May nanliligaw sa iyo. Okay? Gusto mo man o hindi, dahil kay Lord ka, willing mong iwan. Huwag mo nang ilaban, kasi pogi, pastor. Christian naman ng pangalan niya, pastor. Hindi pwede yun. Lahat. Trabaho. Kaya niyong iwan ng trabaho niyo, alang-alang kay Lord? Kung alam mo nakakasagabal? Pangarap mo sa buhay. Course. Sige nga. What if the Lord is talking to you? Kasi nga, ang buhay mo, for we walk by faith and not by sight. Ngayon, naintindihan mo na, alam mo yun, kinakailangan may abandonment. Kaya bang iwan ang course mo? Alang-alang sa relationship mo sa Panginoon. Pastor, third year na ako. It doesn't matter. Doesn't matter. Bakit? Kasi priority mo si Lord eh. Kaya nyo? Kaya nyo? Ang hirap iwan ng isang bagay na ang laki na ng ininvest mo. Pero sa totoo lang, ang ini-invest mo, walang kwenta. Nagtagal ka lang kasi hindi mo naririnig yung tinig ng Panginoon ni. Ngayon narinig mo na, God is requiring you to abandon, to leave, to surrender.
Kasi nga, again, for we walk by faith and not by sight. Sige nga, i-highlight natin kasi, amen. Ay, gusto ko sa inyo eh. Pero talaga, are we walking in faith? Sabi ng Lord, anak, hindi ko kalooban na mag-abroad ka. Pastor, ang dami ko ng nilagay na put. Mga nag-abroad, alam nila yan. Marami na sila naipundar. Diba? Ayaw ng Lord. I remember a king, Amaziah by the name. Naalala niyo, itong si Amaziah, somehow he's a good king, but not with a perfect heart. Hindi perfect yung puso niya. Kasi hindi pa siya, may mga bagay na hindi na isusuko. Okay? Pero at least, pinapaalalahanan siya ng Lord. So ang ginawa niya, nakipag-tie up siya sa King of Israel, kasi King of Judah siya. Okay? Pero dahil somehow mas good siya kesa dun sa King ng Israel, which is very, very bad, pinaalalahanan ngayon itong si Amaziah ng isang prophet. Prophet of God. Sabi niya, okay, sige, kung sumama ka dyan, sinisigurado ako sa hindi ka mananalo. Alam mo sabi ni Amaziah, ang dami ko ng hinire. Kasi ang ginawa niya kasi, makikipaglaban siya, ang hinire niya, yung mga sundalo ng Israel. Anong gusto i-point ng storya? Ang gusto i-point ng storya, kapag ang kasama mo hindi sa Diyos, hindi ka magtatagumpay. So, ano nangyari? Pinaalalahanan nitong si Amaziah. Kasi nga, ang paglakad niya dapat, may pananampalataya. Alam mo kung ano sinabi ni Amaziah? Paano yung binayad ko? Nagigets? Kung ikaw ay totoong lumalakad sa pananampalataya, it is always required for us, for every believer, to leave, to abandon, to surrender everything and anything na nakapaghihiwalay sa'yo sa relasyon mo sa Panginoon. Kahit na gaano pa kaganda sa paningin mo yan. Nakikinig po ba kayo, mga mahal kong kapatid kay Kristo? What are the things na pinapasurrender sa inyo ng Panginoon ngayong gabing ito? Pangarap? Pangarap na kung saan pinagpe-pray nyo palagi, Lord, sana ganito, ganyan. Kulit-kulit mo, pinipilit mo. Kasi ang ganda ng plano mo eh. Kasama pa nga si Lord eh. Kumbaga para bang pag nakuha mo yan, magta-tights ka ng malaki. Kaya ang sabi ng Lord, hindi yan ang kalooban ko sa iyo. Ang Kristiyano, ganun by the way. Makatanggap man siya ng answered prayer or not, sa kanya, God answers prayers. Kasi even though para sa atin, hindi siya answered prayer, answered pa rin siya kasi hindi kalooban mo yung nasunod, kundi ang kalooban ng Diyos. Tinatanggap niyo po ba yun? Sabi ko sa inyo, may kakilala ako ganyan, man of the church. Sabi niya, yan naman. Kumbaga, magtapat ka daw o hindi, alam mo yan, hindi naman daw tinutugon ang panalangin. Imagine mo yon. Sino nga ba ang dapat masunod pagdating sa panalangin? Ikaw ang Diyos. Ikaw o ang Diyos? So kung sinasabi yung Diyos, kapag hindi nangyari yung gusto mo, hindi ka dapat magreklamo. Tama? And we are referring to the things na sa palagay natin na kinakailangan, meron tayo. And when God says no, dapat nagre-rejoice po tayo. And we wait for the right timing and God's will for those things. Hindi yung kinukulit mo, Lord, ayaw na nga, kinukulit mo pa, hindi naman nakakatulong sa paglago. Amen? So our condition, we need to remember, we need to identify it, mga kapatid, as turning away from sin and walking towards God. Papalapit sa Diyos. Kasi sabi diyan, for we walk by faith and not by sight. Ano yung pinapasurrender ng Lord?
Hindi lang siguro yung nangyari kay Ate Claribel, malaki-laki surrender yon sa mga hindi nakakaintindi. A relationship, it is very hard to break. Pero sabi niya, hindi, mas mahal ko ang Lord eh. And it's a good testimony. Di ba? Pinagchichismisan siya. Halika nga dito. Di ba? Gandang testimony nun. How about you? Anong testimony ang meron ka paringin na ibang tao? Oh, bala ko sa mo, Christian ka, at makanya rin kaya be mo. Akala ko Christian ka. Akala ko Christian, di umiinom, ba't ikaw umiinom ka? Di ba? Di ba, Paul, no? Hindi ko sinasabing umiinom si Paul. Hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam. Kung umiinom man siya, hindi ko alam, promise. Parang may nasabi kaya. Anyhow. Erase. Yan ang buhay Kristiyano. Kasi babalik na ang Panginoon. Hindi na pwede dito. Ang paglilingkod mo sa Panginoon, parang show. Okay? Hindi palabas. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, hindi naman lokohan. Galatians chapter 6, verse 9. Anong sabi doon? Galatians chapter 6, verse 9. And let us not be weary well doing, for in due season we reap, if we faint not. Sabi ng verse 6. Hindi natin pwede maloko ang Diyos. Sabi ng verse 6. Ay, 7? Yan, 7. Yung 6 pala, verse na para sa mga teacher. Itong 7, yeah, be not deceived. God is not mocked. Hindi mo maloloko ang Diyos. Pwede mo tignan yung katabi mo. Sabihin mo, di mo maloloko ang Diyos. Hindi nyo maloloko ang Diyos. I was praying. I am praying na sana magkaroon tayo ng mga susunod pang preacher. Pero sana yung mga preacher natin, hindi lang sana yung galing ng pagsasalita, kundi makikita sa paraan ng pamumuhay. Kasi ang pagsasalita, madali lang yan eh. Madali ma-develop. To tell you honestly, nararamdaman ko, wag sanang yumabang at wag sanang dating yabang. Na nabibless kayo the way I preach. Pero alam niyo kung ano totoo? Alam na Diyos kung ano yung nasa puso ko. Kaya every time I stand here, hindi ako tumatayo dito para ma-please kayo. Kundi sana sa bawat pagtayo ko, ma-please ko ang Panginoon. Kasi ang dali magsalita, sa totoo lang. Lalo na kapag na-develop na yung pagsasalita mo. Pero ang nakakatuwa, o ang natutuwa ang Diyos, hindi naman the way we talk. Ano dapat? Sa pamumuhay. Pinag-aralan natin si Balaam, right? Galing ang magsalita. Pinag-aralan natin si Gideon. Kanina umaga, galing ang magsalita. Huwag akong gawing hari. Gawin yung hari ang Diyos. Wow! Tapos, ilang verse lang, gumawa siya ng Diyos-Diyosan. Di ba? Let us learn our condition to walk in faith and not by sight. Pangatlo, let us what? Call our attention. Let us call our attention. Mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoon, okay, dapat nating alalahanin. Okay, sabi ko nga kanina, yung pamumuhay natin, di ba? Kinakailangan natin maintindihan yung kondisyon natin kapag naglilingkod tayo sa Panginoon. So ngayon, pinapakita po dito na sa ating pong paglilingkod, we need to be attentive. Amen? Kasi hindi madali ang maglingkod eh. Tingnan niyo. Sabi sa verse 6, 7, 8, 9. Okay? Wherefore, ano sabi dyan? Hindi sinabing we work. The word labor, magpagod. Hindi lang sinabing work.
So yung ginagawa ng mundo, work smart. Sa paglilingkod, hindi. Talagang paghihirapan mo siya. Hindi pwede magso-soul winning ka na hindi ka napahiya. Amen? Naalala ko dito, kapatiran natin eh. Hindi siya pinansin, nagtampo eh. Bakit? Gusto mo, pag kumausap ka ng tao, kakater ka kagad, ano ka, Diyos? Hindi nga sila sa Diyos eh. Amen? Kilala nyo yun. Kasama nyo siya. Yun nga lang, di na nagpatuloy. Hindi ko sinasabing kilala nyo siya dahil ganun na siya. Lahat naman tayo, pwede pa rin baguhin ng Panginoon, mga kapatid. Kaso hindi nagpatuloy. Nagpatuloy sa paglago. Dapat pala, kine-clarify natin ngayon. Kasi mamaya, si Senior Pastor Ben eh. Lagi naman ako nag-a-attend eh. Hindi. Dapat ang pagdalo at ang pag-a-attend, may kasamang paglago at pagbabago. Hindi pwede attend lang. Kasi marami nang gumawa niyan. Amen? So we need to be attentive. That is why it calls for our attention. Ayun o, whether present or absent, we may be accepted of Him. So ang buhay Kristiyano, yung sinasabi ni Apostle Paul din sa Philippians, for me to live is Christ and to die is gain. In short, buhay ka, napapakinabangan ka ng Panginoon. Ngayon, pag namatay tayo, langit na bayan punta natin. Kaso nga lang, pag namatay ka at hindi mo na ipaglingkod ang buhay mo, wala kang matatanggap na reward. Amen? So we need to call our attention or be attentive. Pang-apat, na di tayo magwawakas. We need to prepare our expectation. So, tingnan natin ha. Condition, situation, attention, and expectation. Tingnan natin verse 10. Verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Ang tawag natin dyan, rapture. Actually, pinaka-goal ng study po natin, preparing ourselves for the rapture. So yung judgment seat of Christ, hindi tayo huhukuman. Okay? The judgment seat, hindi yan yung sa hukuman yung may pinupukpok. Hindi yon. Ang judgment seat, imagine yung sa Olympics, yung bibigyan ng award, yung pinakataas yung 1, 2, tapos 3. Naalala nyo? 1, 2, 3. Parang ganon. Bakit? Bibigyan ka ng reward. Or there are 5 crowns. Tama? Ano nga uli yun? Una, the crown of rejoicing. Binibigay po yan sa mga mananampalataya na nagsishare ng gospel. Lagay mo nga yan. Crown of rejoicing, it is for the person who lead others to Christ. Kaya nga, sabi ko nga, para tayong Pokemon. Gotta catch them all. Gonna get them all. So, meron ba kayong ganon? Nag-share ba kayo ng gospel? Salamat sa church na ito at meron tayong ganon. Amen? So, kung di pa natatry yan, try nyo. Pangalawa, crown of righteousness. Para saan ito? Sa mga nagpapatuloy kahit sila po'y nahirapan. Kanina, yung crown of rejoicing, 1 Thessalonians 2:19. Tingnan natin. Lagay mo rin yung verse 1 Thessalonians 2:19. Okay, parang Sunday school din ito. Sabi sa 1 Thessalonians 2:19, for what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of the Lord Jesus Christ at our coming? Parang malito. Crown of rejoicing ay para sa mga excited sa pagparito ng Panginoon. So dahil excited sila, sabihin natin, nag-share ng gospel. Pangalawa, crown of righteousness. 2 Timothy 4:8. 2 Timothy
4:8. Ganito ang sinasabi. Henceforth there's laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, kanino daw? Shall give me at that day, not to me only, but unto all them also that love His appearing. Okay? So bakit sila matyagang naghihintay sa Panginoon? Kasi they always somehow kept the race, ika nga. Nagpatuloy po sila sa paglilingkod sa Panginoon. Pangatlo, the crown of life. James 1:12. Okay? Crown of life, James 1:12. Para naman to sa mga martyrs, crown, mga pinatay, and even those Christians na nagpapatuloy sa duluan ng kanilang buhay kahit na may persecution. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life. Pang-apat, the crown of glory. 1 Peter 5:8. 1 Peter 5:8. Yung nagpapakain ng tupa. Oh. 5:4, sorry. 5:4. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Technically sa mga sa mga elders or pastors na tinatawag. And yung isa is what we call the incorruptible crown. Yan. So ano to? Dito tayo papasok. Those people na dinisiplina nila ang kanilang katawan. Okay? Buksan po natin. Incorruptible crown. 1 Corinthians 9:25. Okay, dito tayo papasok. Okay, dito tayo magsasara. And every man that striveth for the mastery, dinisiplina yung katawan. Eto, pwede makakuha ito. Meron kang bisyo, iniwanan mo yan, alang-alang sa Panginoon, you have a crown. Hindi maganda yung barkada mo, hindi maganda yung influence nila, and yet, you surrender it to the Lord, meron kang crown. Kasi sabi dyan, temperate in all things. Control. Disciplined. Now they do it to obtain corruptible crown, but we incorruptible. Meron na ba kayong corona? Mga kapatid, ulitin po natin, we need to prepare ourselves for an expectation. Hindi pwede magugulatan kayo doon. Hindi, dapat alam mo. Ngayon pa lang, naglilingkod ka na sa Panginoon, you are so focused enough somehow to collect this crown. Why? For the glory of God. Amen? Mga kapatid, that is our hope. That is our hope while we are waiting. Sana maging busy po tayo. Tayo po lahat tumayo, tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito. Panginoon, salamat sa pagkakataon na mapag-aralan po namin ang banal na salita. Hinihingi po namin, Panginoon, samahan niyo po kami at tulungan niyo po kami na magpabago sa inyo. Hindi po namin kayang baguhin ang aming sarili kung wala po kayo. Lord, sa inyo lamang po kami nagtitiwala at sa inyo po namin pagkakatiwala ang lahat ng ito. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po.